Panatag at masaya na nga ako ngayon dahil hindi na ako mag-aalala kung okay nga ba si Diday sa school. Dahil ngayon alam ko nang marami na siyang kaibigan. At masaya akong makita na unti-unti nang nawawala yung hiya at takot ni Diday sa ibang bata. At eto nga yung nadatnan ko nang biglaan kong sunduin si Diday sa school. At napakasaya nga talaga ng mukha ni Diday nung makita ko siya. At masaya niya ding ipinakilala sa akin yung mga bago niyang kaibigan. At dahil maaga pa naman kaya tinanong ko yung mga bata kung gusto nilang sumama sa amin para magmerienda. Pero yung ibang bata nga ay nahiya at tumanggi nga sila. At talagang masayang masaya ako nung araw na to dahil nakita ko nga yung anak ng kuya ko. Nakakatuwa lang na makitang magkakasundo nga silang lahat. At habang ini-edit ko nga at pinapanood ko tong video na to, bigla nga nagbalik sa akin nung unang araw na nakilala ko si Diday. Ibang-iba na talaga yung takbo ng buhay ni Diday ngayon. Malaki at marami na din talaga yung nabago sa kanya. Last year nga nung makilala ko si Diday, ang una ko agad na ikinonsern sa kanya ay kung gusto niya nga makapag-aral muli. Pero nagdalawang isip nga siya dahil nga sa sitwasyon niya. Natatakot at nahihiya nga siya sa ibang bata dahil natatakot siya na malaman ng iba kung ano yung pinagdadaanan niya at yung pagiging isang batang ina. Nahihiya at natatakot siya na baka mahusgahan siya at baka hindi maintindihan ng ibang bata kung ano yung sitwasyon niya. At sa araw-araw na nagkikita nga kami noon ni Diday, araw-araw ko siyang kinukumbinse na muling magbalik sa pag-aaral at paunti-unti kong pinapaliwanag at pinapaintindi sa kanya ang totoong realidad ng buhay at yung mga pagkakamali niya at maling desisyon niya noon ay pwedeng-pwede niya pa rin maitama. At isa sa mga ipinaliwanag ko sa kanya na kahit sino ay nagkakamali at nagkakaroon ng maling desisyon sa buhay. Pero lahat din tayo ay may karapatan na mabigyan din ng pangalawang pagkakataon na maitama ang lahat ng pagkakamali na nagawa natin. At pinayuhan ko din noon si Diday na kung habang buhay na lang siyang matatakot sa sasabihin ng ibang tao ay talagang hindi na siya makakaahon at hindi na siya makakausad. Isa lang ang hiniling ko sa kanya noon, na maniwala at magtiwala siya sa akin at ipagkatiwala niya na muna sa akin ang lahat. Kaya nagpapasalamat talaga ako na naniwala at nagtiwala nga sa akin si Diday. At alam ko na talagang ginaid ako ni Lord dahil eto na si Diday ngayon. Masaya at wala na siyang takot na humarap sa iba at patunayan na kayang-kaya niya nang harapin ang lahat ng pagsubok pa na dadating sa kanya. At syempre masayang masaya din ako na nakikita si Diday na malaki na talaga yung pinagbago dahil kaya niya na rin ngayon makihalubilo sa ibang bata at hindi na rin siya natatakot ngayon na ikwento kung ano yung mga napagdaanan niya. Kaya talagang proud na proud ako kay Diday ngayon. At kahit alam kong malayo pa, pero kahit papano ay malayo na sa noon. At lagi kong pinapaalala kay Diday na kahit mabagal ay okay lang. Ang mahalaga ay kahit paunti-unti ay umuusad. At lagi ko din sinasabi sa kanya, nakalimutan niya na kung ano yung mga nangyari noon. Pero wag niyang kalimutan kung sino yung mga taong nandyan na nagmahal, nagmalasakit at tinanggap kung sino siya. At laging wag kalimutan na magpasalamat kay Lord at sa mga taong nandyan para sa kanya. At masaya ako na kung sino yung Diday na nakilala ko noon na magalang, mabait at mapagmahal ay siya pa rin yung Diday na kasama ko ngayon. At alam ko na lahat ng to ay walang kasiguraduhan. Pero isa lang ang alam ko, sigurado at handa ako sa kung ano mang pwedeng mangyari. At kung paano ako pinagkatiwalaan ni Diday simula umpisa ay siya ko na lang panghahawakan hanggang dulo. Ang maalagaan at maprotektahan ko si Diday at ang kanyang pamilya ay siya na rin makakapagpasaya sa akin. At sa ngayon kung ano yung takbo ng mga pagsasama namin at sa nakikita ko na unti-unting pagbabago ng buhay nila, kontento at masaya na ako na wala na akong mahihiling pang iba para sa kanila at ang dalangin ko na sana ay makatapos si Diday ng pag-aaral.